umaga sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. Tayo po ay nagagalak na tayo ay nasa huling araw na po ng Hulyo. July 31 at tayo na po ay nasa pangalawang post or pangalawang pagkakataon sa ating To God Be the Glory na program, TBGB. So ito po ang pangalawang pagkakataon. Sa nabanggit ko po nung una o kahapon na sisikapin natin sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang tulong na tayo po ay makapag-post ng mga pagbabasa ng To Be Like Jesus. So tayo na po ay dumako sa ating pagbabasa ngayon. At bago po iyan ay atin pong hingan o humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Banal at makapangyarihang Diyos na sa kataas-taasan ng mga langit. Kami po ay dumadalo dito sa To Be Like Jesus na pagbabasa. Sa To God Be the Glory na programa ninyo, Diyos. Kayo po ay maawa sa amin at hipuin ang mga tao na nakikinig at nagsubaybay sa programang ito. Kayo po ay manguna sa kanilang puso't isipan upang ang mga bagay na aming pakikinggan at pag-aaralan sa pamagitan ng pagbabasa ng To Be Like Jesus Devotional July 31 ay aming maintindihan at mauunawaan. Ang patuloy na patnubay at gabay ng Holy Spirit ay sumasa amin. At maraming salamat din po sa kalakasan ng gabay ninyo at sa isang pagkakataon na kami po ay nakabangon muli sa umagang ito upang kami ay magpupuri sa inyong pangalan at pakikinggan ang inyong mga salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito pong July 31 ay may pamagat, Be Used by the Spirit in Christ Service. Gamitin ng Espiritu sa paglilingkod kay Kristo. Ang text po natin ay mababasa sa Apokalipsis Kapitulo 15, versikulo 3 at 4. Sabi dito, at inawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero na sinasabi, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Verse 4, sinong hindi matatakot at luluwalhati sa iyong pangalan, o Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang banal, ang lahat ng mga bansa ay darating at sasamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nahayag. Kikilos ang Diyos sa mga nasa mababang posisyon upang ipahayag ang mensahe ng kasalukuyang katotohanan. So, lahat ng mga kabilang ng iglesia, may posisyon man o wala, ay tinatawagan ng Panginoon. Ngunit dito mga kapatid, ng pagbabasa natin dito ay sinasabi na ang kikilusin ay ang mga nasa mababang posisyon or ang mga ordinaryo na mga member. Yung mga walang posisyon, yun ang kikilusin ng Panginoon kung magpapagamit sila. Marami sa kanila ang makikitang nagmamadali, pinipilit ng Espiritu ng Diyos na magbigay ng liwanag sa mga nasa kadiliman. Ang katotohanan ay parang apoy sa kanilang mga buto. Pinupuno sila ng nagniningas na pagnanais na maliwanagan ang mga nakaupo sa kadiliman. So, lahat ng mga tao na nakapaligid sa kanila, itong mga taong ito kung magpapagamit sila ng ang Holy Spirit ay kumilo sa kanila, walang makapagpipigil sa kanila. Marami maging sa mga walang pinag-aaralan ay maghahayag ng salita ng Panginoon. So, may mga testimonya na ang mga taong hindi nakatapos ng pag-aaral, mga kapatid, yun ang pinaka-epektibo sa gawain dahil nagpapagamit sila sa Panginoon. Ang Espiritu
ay ibubuhos sa mga sumusuko sa kaniyang mga pahiwatig. Itinatakwil ang mga umiiral na tuntunin ng sangkatauhan at maingat na paggalaw. Sasali sila sa hukbo ng Panginoon. So itong mga taong ito, mga ordinaryong mga miyembro ng bayan ng Diyos o iglesia ng Diyos, kapag sila'y tinawagan at hinipo ng Santong Espiritu, sila po ay mga karaniwang manggagawa na may paggalaw at sasali sila sa hukbo ng Panginoon. Hindi hukbo ng pandigmaan, kundi ito po ay hukbo upang mabuo ang isang samahan na mayroong panawagan sa bawat isa na tutulong upang hikayatin ang lahat ng mga tao na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Sa hinaharap, ang mga nasa karaniwang kalagayan ng buhay ay mapapahanga ng Espiritu ng Panginoon na iwanan ang kanilang karaniwang trabaho at humayo upang ipahayag ang huling mensahe ng awa. So, kung ang mga miyembro, mga kaibigan o mga kapatid ay hikayatin ng banal na espiritu, himukin ang kanilang mga puso't isipan na sila'y tinatawagan, ay itong mga nasa corporate na mga nagtratrabaho na mga kapatid natin, sila po ay kusang loob mag-resign. At sila po ay sasali sa hukbo ng Panginoon upang mapadala ang balita ng ating Panginoon. Sa pinakamabilis hanggat maari ay dapat silang maging handa para sa paggawa upang mapapatunayan ng tagumpay ang kanilang mga pagsisikap. Nakikipagtulungan sila sa makalangit na mga ahensya dahil handa silang gumastos at gugulin sa paglilingkod sa Panginoon. Walang sino man ang otorisadong hadlangan ang mga manggagawang ito. So maraming mga pagkakataon, mga kapatid, na itong mga ordinaryong tao, bagaman walang mga pinag-aralan, hindi nakatapos ng pag-aaral or mga nag-resign sa trabaho, ay mayroong mga instrumento ng kaaway na hadlangin ang mga gawain ng Panginoon. Ngunit ang Diyos ang nagsasabi, na ang sabi niya ay walang sino man ang otorisadong hadlangan ang mga manggagawang ito. So kahit gaano nila gustong patigilin ang gawain ng Panginoon, ay hindi ito kaya nilang patigilin. Dahil ano ang sabi? Hindi sila otorisado. Sila ay dapat hilingin sa Diyos sa kanilang pagsulong upang tuparin ang dakilang utos. So ang mga manggagawang ito, mga kapatid, ay tagapagdala ng mensahe ng pabalita ng Diyos. So sila po ay nagsusulong upang tuparin ang dakilang utos ng ating Panginoon. Walang mapanlait na salita ang dapat sabihin tungkol sa kanila, tulad ng sa mga magagaspang na lugar ng lupa ay inihasik nila ang binhi ng Ebanghelyo. So kaya tayo po ay mag-ingat, mga kapatid, na sa ating mga pananalita, lalong-lalo na ating pinupuna ang ating mga manggagawa sa Panginoon. Specifically na po dito sa literature evangelist. So maraming naglo-lookdown ng mga literature evangelist sa mga manggagawa natin, na mga volunteer missionaries na gumagawa ng bus preaching. Maraming naglo-lookdown dito sa gawaing ito. Sa mga gumagawa ng sidewalk evangelism, meron din tayong mga kapatiran na naglo-lookdown dito at gusto nilang tigilin o ipatigil ang mga gawaing ito. Ngunit tayo po ay makinig sa salita ng ating Panginoon na itong gawaing ito ay hindi kayang hadlangan o patigilin. At wala po tayong mga masasakit na pananalita na ating bibitawan laban sa manggagawang mga ito. Ang pinakamagagandang bagay sa buhay
ay simple, katotohanan, katapatan, kadalisayan, walang bahid na integridad ay hindi mabibili o maibenta. Sila ay malaya sa mga mangumang gaya ng mga ng sa may pinag-aralan sa taong itim, gaya ng sa taong puti, sa abang magsasaka, gaya ng sa hari sa kaniyang trono. So walang pinipili, no. Ang pagiging manggagawa po ay hindi kailangan na ikaw ay nakatapos ng doctorate degree. Hindi po dapat ikaw po ay fluent sa English. Hindi po ganyan ang qualification ng Panginoon. Kahit magsasaka ka, kahit mangingisda ka, kahit wala kang pinag-aralan, ay kwalipikado ka sa mata ng ating Panginoon. Ang mga mapagkumbaba na manggagawa na hindi nagtitiwala sa kanilang sariling lakas, ngunit gumagawa sa pagiging simple, nagtitiwala palagi sa Diyos, ay makibahagi sa kagalakan ng tagapagligtas. Ang kanilang matyagang panalangin ay magdadala ng mga kaluluwa sa krus sa pakikipagtulungan sa kanilang mapagpapakilos sa mga puso na gumagawa ng mga himala sa pagbabagong loob ng mga kaluluwa. Ang mga kalalakihan at kababaihan ay titipunin sa pagsasama-sama ng simbahan. So, ang layunin po natin mga kapatid ay maihatid ang balita at ang pag-asa, ang mensahe sa lahat ng mga katauhan. So, kung meron mang mga tao na tumatanggap, atin na pong tayuan ng simbahan sa kanilang mga lugar. Magtatayo ng mga meeting house at magtatag ng mga paaralan. So, gawin po natin ito. So, kung meron tayong kakayahan na magtayo ng meeting house, o yung bahay-sambahan, buluwagan, o mga paaralan, ay tayuin po natin ito. Ang puso ng mga manggagawa ay mapupuspos ng kagalakan habang nakikita nila ang pagliligtas ng Diyos. So, ito pong paminsahe at pabalita ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ang pagbabasa natin ngayon, July 31, bilang paalaala na wala siyang pinipiling tao. Hindi po niya tinitingnan ang kalakasan, katayuan, o qualification ninyo. Kagaya ng sanlibutan na mayroong mga qualification, dapat degree holder, bachelor's degree holder, may edad pa. Dito sa ating Panginoon, mga kapatid, kung tayo ay gumagawa, hindi po niya kailangan na degree, hindi po niya kailangan ng kung ano pa man ang ating dapat ilatag bilang qualified tayo, dahil ang tinatawagan ng Diyos ay yung mga taong mapagkumbaba at willing maturuan sa kanyang pamamaraan. Ito lang po ang ating pag-aaral ngayon, at maraming salamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa ating programa to be like Jesus na pagbabasa. Ngayon ay July 31, at to God be the glory. So, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataong ito na amin pong nabasa ang inyong devotional ngayon. Sa umagang ito, ang To Be Like Jesus sa July 31. Maraming salamat po na kayo po ay nagsasabi na hindi kailangan ng mga degree, hindi kailangan kung ano pang mga natapos namin sa sanlibutan, dahil ang tinatawagan mo ay ang mga mapagkumbabang tao na willing matuto sa inyong gawain. Maraming salamat, O Diyos, na kayo po ay nag-qualified at tumawag sa amin upang gagawa sa inyong gawain. Tulungan ninyo kami na kami ay makagawa nito sa pamagitan ng pagtatagumpay ng aming Panginoong Hesus. At ang mga tao na nandito sa social media platforms, ay kayo po ay magbuhos ng inyong pagpapala sa kanila, at sila ay makakilala sa inyo, tanggapin nila kayo bilang tagapagligtas. Maraming salamat po sa aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat mga kaibigan sa pagsubaybay, at hanggang sa muli, bukas naman ulit. Good morning sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. To God be the glory.